Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa video ito, i-recap natin yung mga tinalakay natin nung mga nakaraan. Tinalakay natin nung mga nakaraan, yung mga klaseng vowel ang meron ng Arabic. So, nagbigay ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 vowels yung binigay kong mga patinig sa inyo. So, ngayon, babalikan natin kung ano-ano yung anong klaseng vowel or patinig ito kapag isulat natin sa ating sariling pagsusulat. So, sisimulan natin sa unang vowel na A, which is letter na alif. Ang alif ay letrang A. Ang ya ay letrang E o kaya I. Ang waw ay letrang U o kaya O. Ngayon, yung tatlong ito ay mga vowel letter. So, may pagka-similar siya dito sa susunod na mga tatlong vowel. Yung fatha, kasra at saka dhamma. Kung nakikita nyo, yung fatha ay A. Yung kasra or which is iya ay I, pareha sa iya. Pareha sa ya na I or O, I or E. Ang dhamma ay pareha sa waw na U or U. Ngayon, ano yung pagkakaiba ng dalawa? So ito ay A, I, U. Ito ay A, I, U. So, ito ay long vowel. Itong tatlong patinig na nandito, yung tatlong vowel na nandito, which is yung vowel letter, ito ay mga long vowel. So, itong tatlong nandito ay tinatawag nating short vowel. Ito ay long. Ngayon, proceed naman tayo dito. So, ano ito? Ito ay sukun. Sukun. So, ano ang sukun? Ito yung mga tono ng mga letra. Halimbawa, si letrang L. So, ano yung tono ni letrang L? L. Si letrang N. So, ano yung tono ni letrang N? So, tono lang nung letra. Okay, ngayon dito naman tayo. Ito ay tinatawag nilang shadda. Ano ang shadda? Ang shadda ay double letter. So, tulad ng example natin kanina, si L at saka si N. So, kapag may shadda dito, halimbawa lam, may shadda dito means ay double L plus letrang L. So, kung lam yung nandito, dalawa yung letra. So, dalawang L. Ganun din si nun. Kapag si nun, may shadda ay dalawang letra. Yung unang letra ay sukun at yung unang letra ay may vowel. Ito naman tayo sa susunod. Ito, kung nakikita nyo, itsura siya ng fatha. Ito yung tatlong ito, 1, 2, 3, ay tinatawag nating tanwin. Ang tawag dito sa unang klase ng tanwin na nandito ay tanwin al-fath. Ito, tanwin al-kasra. Tanwin ad-dhamma. Okay. So, ano ang tanwin? Paano natin siya isusulat? So, ang tanwin, kung ganito, kung fatha, kukunin lang natin yung letra ni fatha and then plus letrang N. So, magiging an. Ganon din si kasra. Ito. Kukunin natin yung letra ni kasra plus letrang N equals to in. And then, dhamma, O plus N equals to on. So, ganyan siya isulat. Pag tanwin al-fath, babasahin natin siya ng an. Pag tanwin al-kasr, babasahin natin siya ng in. Pag tanwin al-dhamma, ay babasahin natin siya ng on. So, nakuha ba? So, uulitin ko. Ay A, I, U. A, I, U. Ito ay sukun. So, yung tono lang nung letra. Kung ano yung letrang merong sukun. Ang susunod ay ang shadda. Ang shadda ay, tulad ng sabi natin, ay dalawang letra. So, may dalawang double letter yung nandito. Kapag shadda yung letra, ay double letter yung kahulugan nun. So, dito naman tayo sa tatlong ito. Ito yung tanwin. Tanwin al-fath, kasra, at saka dhamma. So, tanwin al-fatha ay an. Tanwin al-kasra ay in. Tanwin al-dhamma ay on. Nandito, an, in, on. So, nakuha ba? Yan lang sa araw na ito. I hope na nakatulong sa inyo ang video ito. Kung nakatulong sa iyo ang video ito, i-save at i-share mo para makatulong din sa iba. Shukran, dumas, salam.